Naniniwala ka bang ang labis na kayabangan ay maaaring magdala sa'yo sa kapahamakan? Yung tipong susukatin ang katapangan mo at lalaban ka para sa buhay mo. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa mga giliw ninyong tagapakinig sa inyong YouTube channel. Ang kwentong ibabahagi ko ay naganap taong 1995 sa lalawigan ng Cebu. Isa po akong jeepney driver, mayabang at mahilig makipagkarera. Ang ugali ko pong ito ang nagdala sa amin sa isang liblib na baryo na punong-puno ng lagim na magdudulot sa akin ng kapahamakan at madilim na karanasang babago sa ugali ko. Upang lubusan po ninyong maunawaan ng aking kwento, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Eric. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Kuya, bilisan mo! Mauunahan niyo na tayo! Tumahimik ka nga, Lando. Nasisira ang focus ko sa pagmamaneho eh. Hindi siya mananalo sa atin. Kaya kumalma ka lang. Kuya! Ginigit-git niyan sa sasakyan natin! Tsaka natatakot na ang mga pasahero natin! Huwag ka muna maingay. Natutulili ang tenga ko sa boses mo eh. Ang ingay-ingay mo. Kuya, nauunahan na tayo ni Magno! At naiharang na niya ang jeep niya sa unahan ng sasakyan natin! Pampihira naman yan, oo! Natalo tayo sa karera! Hindi tayo natalo dahil nandaya siya. Buwisit talaga. Mandaraya. Mula sa jeep na nakaharang sa sasakyan namin, bumaba si Magno. Siya naman ang lalaking palaging kaaway ko sa kalsada. Driver din siya ng jeep at ayaw naman niyang magpatalo sa paramihan ng pasahero. Maya-maya pa ay lumapit ito sa jeep ko at kinalampag niya ang sasakyan ko. Hoy Eric! Bumaba ka dyan! Ano ba problema mo ha? Bakit tinunahan mo na naman ako sa mga pasahero ko? Ako ang nauna sa pila at ikaw itong nakikipagkarera sa akin. Pero nandaya ka. Alam mo, pikon na talaga ako sa iyo eh. Ang mabuti pa kaya, bumaba ka dyan at tapusin na natin to. Sige kuya, babain mo si Magno. Ipakita mo sa kanya na hindi kanya kaya. Banatan mo na! Talagang babanatan ko ang hayop na to. Wala naman siyang panama sa akin eh. Ako pa talaga ang hinamon. Takot na takot noon ang mga pasahero ko. Ngunit wala akong pakialam. Ang ayoko sa lahat ay ang inahamon ako. Wala rin sa bokabularyo ko ang umatras sa laban. Ngunit hindi pa man ako nakakababa ng jeep, tinamaan na kagad ako ng suntok sa muka. Kuya, lumaban ka! Huwag mo nang papormahin yan! Dahil pinapanood na kami ng mga pasahero ko, pati ng mga taong naroroon, nagpakitang gilas ako. 2 sipa kagad ang tumama sa mukha ni Magno. Gumanti siya ng suntok sa akin, ngunit mabilis akong nakailag. Nahasa ang galing ko sa madalas kong pakikipagsuntukan noon sa mga kasing edad ko. Simula pa ng bata ako, laman na talaga ako ng away at gulo. Kaya hindi ko na iniinda ang mga suntok na tumatama sa katawan ko dahil sanay na rin ako na masaktan. Ang bansag nga sa akin noon ng mga kapwa driver ko ay si Bato. Sige kuya, banatan mo pa! Nang manghiram yan ng mukha sa aso! Kala mo naman kung sino! Barad naman makipagsuntukan! Wala namang binitbat eh! Ang yabang-yabang lang! Kapag napabagsak ko kapatid mo, hihilahin kita dyan at tatanggalan kita ng dila. Tandaan mo yan! Para kang loro ang ingay mo! Subukan mo lang nasaktan ng kapatid ko, Magno. Uubusin ko talaga ang lahi mo. Talaga? Yun ay kung mauubos mo ang lahi ko. Baka magsisi ka. Tama na ang satsat. Simulan na natin ang laban. Para kang manok eh. Putak ka ng putak. Muli kaming nagpalitan ng pag-atake sa bawat isa. Ilang sipa at suntok din ang tumama sa muka ng kalaban kong si Magno. Saka ito bumagsak sa kalsada at nawalan ng malay
Dahil sa kaguluhan, hinuli kami ng mga tanod ng barangay at dinala kami sa tanggapan nila. Dahil malapit lang yon sa lugar namin, madali nilang naipatawag si Nanay Marisa na isa namang labandera sa mayamang kaibigan nito. Galit na galit ito habang sinisermonan kami sa harapan ni Kapitan Dante. Ano na naman bang kalokohan ng mga pinagkagagawa nyo, ha, Eric? Araw-araw na lang kayong nadadala sa barangay at kung minsan sa presinto naman. Dahil ano? Dahil meron naman kayong nakaaway sa kalsada. Kung hindi karera, suntukan. Kung hindi suntukan, agawan naman ng pasahero. Aba, kung lagi kang ganyan, Eric, aba, tumigil ka na nga lang sa pamamasada mo ng jeep. Nay naman, hindi naman po ako nagsimula ng gulo eh. Ganyan din ang dahilan mo sa akin noong nakarang araw na sinundo ko kayo sa presinto, hindi ba? Isinama mo pa itong kapatid mo sa mga kalokohan mo. Nay, ipinagtatanggol ko lang po ang sarili ko, hindi po to kalokohan. Siya nga naman po, Nay. Kung hindi lumaban si Kuya, baka siya po ang nakahandusay sa kalsada. Hay nako, isa ka pa, Lando. Ang bata-bata mo pa. Sumasama ka na sa mga gulo ng kapatid mo. Masyado kayong mayabang na dalawa. Baka makahanap kayo ng katapat at yan pa ang ikapahabak nyo. Tuloy-tuloy na sana ang paninermo ni Nanay nang bigla itong kinausap ni Kapitan Dante. Ang sabi nito ay sa bahay na lang daw kami, pagalitan at nakakahiya raw sa mga taong naroroon. Saka lang nagpaawat ang aming ina. Bago kami umalis ay nagbigay muna ng pera si Nanay kay Kapitan Dante para naman sa pagpapa-ospital daw ni Magno. Masaya ko noon dahil napatunayan ko na wala pa rin akong kupas pagdating sa suntukan. Hindi ko inisip noon na ang perang ginamit ni Nanay na pambayad ay 1 linggo nitong pinaghirapan sa paglalaba. Kaya habang naglalakad kami para balikan ang jeep, patuloy si Nanay sa pagsermon sa amin. Eric, sana naman hindi na ito maulit. Kapag may nanggugulo sa inyo, umiwas na lang kayo. Hindi nyo naman ikakamatay yun. Hindi naman po pwede yun, Nay. Kami ang ginitgit ni Magno kanina. Siyempre, lumaban lang po ako. Hindi ko naman po akalain na lampapala mo kong na yun eh. Kaya yun, sa ospital siya magpapalipas ng gabi. At talagang nakukuha mo pang tumawa pagkatapos ng ginawa mo, Eric. Matanda ka na. Alam mo na ang tama at mali. Sana inisip mo na kasama mo ang kapatid mo. Gusto mo bang gayahin ka niyan paglaki niyan? Nay, si Lando po ang magpapasya kung gagayahin niya ako o hindi. Tsaka sa mundo po natin, kapag hindi ka lumaban, talo ka. Kita mo na? Kita mo na yung katwiran mong yan? Imbis na maging mabuti kang halimbawa sa kapatid mo, ikaw pa itong nagtuturo sa kanya ng mga kalokohan, ng basag ulo. Hay nako, mabuti na lang talaga at hindi malala ang tama ng Magno na yon. Dahil kung hindi, tsak na sa kangkungan kayo pupulutin. Oo na nga po, pasensya na po. Hayaan niyo po at sisikapin ko pong hindi na ito mauulit. Sorry, Nay. Aba dapat lang, bago pa ako mamatay ng maaga sa konsumisyon sa inyong magkapatid. O baka naman, bukas lang nasa barangay na naman kayong dalawa. Ay nako, kung nabubuhay lang sana si Eduardo, hindi sasakit ng ganito ang ulo ko. Dahil tiyak, babalian talaga kayo nun ng buto. Makikita nyo. Maagang namatay si tatay dahil sa malubhang sakit sa baga. Kaya si Nanay na ang mag-isang nagtatrabaho para makapag-aral si Lando. Habang ako naman ay nagpatuloy sa trabahong iniwan noon ng tatay ko. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang kapatid kong si Lando at binuksan na naman ang usapan tungkol sa naging gulo namin kanina. Nay, huwag niyo na pong pagalitan si Kuya Eric. Ginawa lang naman po niya kung ano ang sa tingin niya na tama eh. Uy Lando, ikaw ang tatamaan sa akin ha. Tapos na hihirit ka pa. Tsaka, nagpigil din naman ako kanina eh. Kung tutusin, kayang-kaya ko siyang pabagsakin ng wala talagang gisingan. At sa ginawa kong yun sa kanya, tsak, madadala na yun. Yan. Yang kayabangan mo ang bawas-bawasan mo, Eric.
Dahil yan mismo ang magpapahamak sa'yo, tandaan mo yan. Ikaw naman, Lando, huwag ka nang gumaya dyan sa kuya mo dahil hindi maganda ang ganyang ugali. Ay nako, ako na naman ang masama. Kung alam nyo lang, Nay, si Lando po talaga ang nagtuturo sa akin na makipag-away kay Magno. Uy, grabe ka naman kuya. Hindi ko magagawa yun, no? Sinungaling! Eric, ikaw ang panganay. Imposibleng si Lando ang masusunod sa inyong dalawa. Kaya tama na yan. Wala na akong pambayad sa tao mapeperwisyo ninyo. Kaya tigilan nyo na ang ginagawa nyo. Ay, Diyos ko, mga batang ito. Hala, sige na. Sumakay na kayo sa jeep at uuwi na tayo sa bahay. Jeepney driver po ako. Pero mayabang sa kalsada. Ayokong magpalamang sa iba, lalo na sa pabilisan ng takbo ng sasakyan. Ito ang ugali ko na hindi mawawala sa akin. Kaya madalas kaming napapasabak sa gulo at itong sinanay naman ay hindi kami matiis. Palagi niya kaming tinutulungan sa gulong pinapasok namin ni Lando. Kaya siguro lumaki na rin ang ulo ko noon na sumali sa mga away. Habang si Lando naman ay tuwang-tuwa kapag isinasama ko sa biyahe dahil mahilig din siyang gumala. Habang pauwi kami sa bahay sakay ng jeep, nagaanan namin ang isang matandang lalaki. May hawak na baston, nakatayo siya sa gilid ng kalsada at blanko ang ekspresyon ng kanyang muka. Habol siya ng tanaw sa amin, kaya napakunot ang noo ko. Natatandaan ko na palagi ko siyang nagiging pasahero sa lahat ng biyahe ko. Madalas itong umupo malapit sa pintuan ng jeep at hindi rin siya sumasakay sa ibang sasakyan. Hindi naman siya madalas nagsasalita, ngunit para sa akin, misteryoso ang dating ng pagkatao niya na para bang nakakakilabot na hindi ko maintindihan. Pagkalipas ng ilang minutong pagbiyahe, narating namin ang bahay namin na nakatayo sa gitna ng palayan. Pumasok kami sa kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping tabla. Saka kami ipinaghanda ng pagkain ni Nanay. O hayan, kumain na kayo at magpapahinga na muna ako, ha? Baka naman mag-away pa kayong dalawa. Hindi po, Nay. Sige po. Magpahinga na po kayo. Hala, sige na. Bahala na kayo riyan. Ay nako, parang bigla akong napagod ngayong araw. Dinaig ko pa ang naglaba ng 3 tray na labahan. Nang pumasok si Nanay sa loob ng kanyang silid, naiwan kaming dalawa ni Lando. Naupo kami sa harap ng lamesa at muli naming pinag-usapan ang tungkol sa nangyari kanina. Ikaw naman kasi kuya eh. Bigla mo binilisan yung pagpapatakbo ng jeep natin kanina. Kaya nagalit sa atin si Magno. Teka nga. Kanino ka ba talaga kakampi, ha? Kay Magno ba o sa akin? Kanina pa ako nangiinis sa'yo, ha? Paulit-ulit ka na lang. Tsaka may kasalanan ka pa sa akin, ha? Kasi nagsinungaling ka kay Nanay kanina. Patsensya na kuya. Kapag kasi nalaman ni Nanay ang mga pinagagagawa ko, hindi niya na ako papayagan sumama sa sa biyahe. Ako mismo hindi magsasama sa'yo kapag inilaglag mo ulit ako kay Nanay. Tandaan mo yan. Oo na. Sorry na kuya, hindi na mauulit. Dapat lang. Dahil nakakasama ka ng loob. Pinagmukha mo tuloy akong masama sa paningin ni Nanay. Pasensya na talaga kuya. Tsaka, hinaan mo naman ang boses mo. Baka mamaya marinig naman tayo ni Nanay at lagot tayo ron. Ikaw naman kasi itong nagsisimula eh. Tahimik na, inuungkat mo pa. Konyatang kita dyan eh. Ay, kuya, siya nga pala. Maiba tayo ng usapan. Paano kung muli tayong guluhin ni Magno? Anong gagawin natin? Ano pa nga ba? E di haharapin siya at kapag nangyari yun, manghihiram na talaga siya ng mukha sa aso at ipapahiya ko rin siya sa mga pasahero niya. Tandaan mo yan. Gagawin ko talaga sa kanya yun. Dapat lang kuya. Hindi kasi ako sanay na natatalo ka sa karera ng jeep eh. Pero alam mo kuya, grabe ang galit sa atin ng mga pasahero natin kanina, no? Halos isumpa tayo. Tatandaan daw nila ang pagmumukhaan natin. Hindi na raw sila sasakay sa jeep natin. Aba, sinong tinakot nila? Hindi naman sila kawalan eh, bakit? Sila lang ba ang tao sa mundo? Ay nako,
Nakakabwisit naman yung mga sinabi mo sa akin. Hala, sige na. Tuloy na nga natin ang pagkain natin. Umiinit lang ang ulo ko eh. Baka mawalan pa tayo ng ganang kumain eh. Sinimulan na nga namin ang pagkain ni Lando. Ngunit bigla na naman itong nagsalita. Likas kasi sa kapatid ko ang pagiging madaldal. Kuya, oo nga pala. Napansin mo ba yung matandang lalaki kanina? Oo, pero ayoko siyang pag-usapan. Kumain na lang tayo. Pero kuya, hindi kasi maganda ang pakiramdam ko sa matandang ini. Natatakot ako sa kanya. Bakit ka namang matatakot sa kanya? Eh wala namang ginagawang masama yung tao. Eh kasi naman kuya, ang sama-sama niyang tumingin para bang kakainit tayo ng buhay. Tsaka pinagmamasdan niya yung mga pasahero natin. Marami na nga nakakapansin sa matandang ini. Natatakot na rin sila. Lalo pa at sa tuwing sumasakay sila sa jeep, tinitignan daw nila sa muka. Hindi kaya isa siyang maligno kuya? Ano sabi mo, maligno? Ay nako, huwag kang magpapaniwala sa mga maligno na yan. Hindi sila totoo. Para ka namang sinanay. Wala nang ibang bukang bibig kundi ang tungkol sa maligno, engkanto at kung ano-ano pang masasamang elemento na wala namang katotohanan. Panakot lang yan sa mga batang tulad mo. Ewan ko sa'yo kuya. Ako kasi, naniniwala ako sa mga kwento ni nanay. Kaya lahat ng mga taong nakakasalamuhan natin, sinusuri ko talaga. Pinagdududahan ko na baka masama silang elemento. Bakit mo naman gagawin yun? Ang sabi kasi ni nanay, titignan ko raw sa mga mata ang mga taong makakasalamuhan natin. Kapag daw baliktad ang refleksyon natin sa mga mata nila, ibig sabihin daw, engkanto sila o maligno na dapat nating iwasan. Di ba nga ang sabi ni nanay nun? Kinuha ng masamang elemento ang kapatid nating si Kuya Abel. Tapos iniligtas siya ni tatay pero nagkasakit siya at namatay. Lando, noon yun, na mga bata pa tayo na pwede pa tayong lokohin sa mga ganyang kwento. Pero hindi na ngayon, dahil may isip na tayo eh. Di ako naniniwala ang kinuha ng masamang elemento si Kuya Abel. Mas naniniwala ako na wala talaga siya at hindi lang yung matanggap ni nanay. Ang tungkol naman kay tatay, talaga naman nagkasakit siya na maluba, di ba? Kaya wag na natin silang pag-usapan, pwede? Para matahimik na sila kung saan man sila naroroon ngayon. Para bang may kutsilyong bumaon sa dibdib ko nang sabihin ko yon. Natatandaan ko na may kapatid kaming biglang nawala at hindi na nakabalik. Magmula noon, nagbago si tatay at naging palainom ng alak. Hanggang sa yun na ang naging dahilan ng pagkakaroon nito ng malubhang karamdaman sa baga at sa atay. Kaya magmula rin noon, hindi na namin pinag-usapan ang tungkol sa kanila. Kaya nagulat ako nang biglang maungkat ni Lando ang tungkol sa aming kapatid. Basta, bahala ka sa gusto mong isipin kuya at bahala naman ako sa sarili kong opinyon. Hindi na ako nagsalita at ipinagpatuloy ko na lang ang pagkain ko. Nang matapos kami sa pagkain, ay lumabas kami ng bahay para linisan ang jeep sa tulong ni Lando. Natatandaan ko na may nakausap kaming matandang babae kanina bago mangyari ang insidente. Ang sabi nito, sa kanilang baryo naman daw kami mamasada dahil nga wala raw pumapasok doon na ibang sasakyan. Malaking halaga ang inalok niya sa amin, kaya agad kaming pumayag sa gusto niya. Bukas yun ng 4:00 ng hapon, kaya excited talaga ako. Dahil kikita na ako ng malaki, magkakaroon pa kami ng karanasang bumiyahe ng malayo. Bukod kasi sa pagiging driver ko, mahilig din ako sa iba't ibang adventure at pakikipagsapalaran. Kaya ang trabahong ito, gustong gusto ko ring gawain. Kinabukasan nga, ay maaga kaming nagising ni Lando at muli naming nilinisan ang jeep para sa kondisyon nito sa biyahe namin. Hindi nga nagtagal ay sumapit na ang tamang oras ng biyahe namin at matyaga kaming naghintay sa pilahan ng jeep. Ipinagdasal ko ng mga oras na yon na sana ay hindi kami magkita ni Magno at dininig naman ng Diyos ang panalangin ko. Maya-maya pa ay nagsimula ng magsisakay ang mga pasahero namin habang si Lando naman
ang nagtatawag sa mga tao para mapuno ang upuan ng jeep. Ngunit ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ko ulit ang matandang lalaki na nakaupo malapit sa may pintuan ng sasakyan. May hawak itong baston at tahimik na nakatingin sa mga pasahero. Gusto ko sana siyang lapitan para tanungin, ngunit wala namang ginagawang masama ang matanda. Nabaling lang ang atensyon ko sa iba. Nang magsalita sa tabi ko si Lando, nakasasampalang noon sa upuan. Kuya, naririto na naman yung matandang lalaki. Kinakabahan ako. Pababain na lang kaya natin siya, kuya. Hoy, tumahimik ka nga! Ano na lang ang sasabihin ng mga pasahero natin kung papababain natin yung matandang wala namang ginagawang masama? Baka mamaya niyan isipin pa nila na wala tayong respeto sa matanda. Mag-isip ka nga, Lando. Pero kuya, natatakot talaga ako sa matandang yun eh. Hindi ka ba nagtataka? Kahit saan tayo magpunta, naroon din siya. Para bang sinusundan niya tayo. Sus! Napapraning ka lang kung ano-ano kasing pumapasok dyan sa isip mo. Tsaka alisin mo na nga sa utak mo yung tungkol sa mali-maligno na yun. Pati ako nahahawa sa'yo eh. Sige na. Umayos ka na ng upo at babiyahe na tayo. Hindi nga nagtagal ay pinaandar ko na ang makina ng jeep at nagsimula na kaming umalis sa pila. Binaliwala ko ang presensya ng matanda at itinuon ko na lang ang atensyon ko sa daan. Naging maayos naman ang biyahe namin ng mga sandaling yon. Ngunit nang lumampas kami sa 2 barangay ay nagbago ang itsura ng lugar. Ngunit tuloy lang kami sa pagtahak sa daan dahil nga nabanggit na sa amin ng matandang babae na si Aling Luta ang tungkol sa lubak-lubak nitong kalsada na naging dahilan daw kung bakit walang pumapasok na sasakyan dito. Hindi lang yon, kaliwat kanan din ang malalalim na bangin sa gilid ng daan at 2 sasakyan lamang ang kasya rito. Kaya naman, hindi na nakatiis si Lando at pinansinan nito ang itsura ng kalsada. Kuya, talaga bang ganito kakitid ang daan dito? Para bang daanan lang to ng mga single na motor ah. Tapos wala man lang mga bahay sa gilid ng kalsada. Isa pa, ang mga bangin dito, ang lalalim. Ito nga ang gusto ko eh. Kakaibang adventure to para sa akin. Tsaka nag-iingat naman ako sa pagmamaneho eh. Siya nga pala. Siningil mo na ba mga pasahero natin? Baka may mag 1, 2, 3 na naman dyan. Maging alisto ka sa kanila ha. Oo kuya, alisto naman ako palagi eh. Pero hindi lahat nagbayad. Yung 5 lalaking magkakatabi, mamaya na lang daw sila magbabayad kapag malapit na silang bumaba. Ano? Ay naku, bantayan mo maigi yan ha. Di maganda ang kutob ko sa mga yan. Baka maisahan na naman tayo ng mga kawatan. Hindi naman siguro kuya. Isa pa, nakabantay sa kanila yung matandang lalaki. Kanina ko pa kasi napapansing titig na titig siya sa mga to. Ganun ba? O basta bantayan mo sila. Wag na wag mong aalisin ang paningin mo sa kanila. Oo kuya. Ganun nga ang ginawa ng kapatid ko. Panay ang tingin niya sa salamin upang palihim na matyagan ang 5 lalaki. Pagkalipas ng 1 oras na pagmamaneho, kung saan ay mas lalong lumiit ang kalsada, bigla kaming nakarinig ng malalakas na busina ng sasakyan mula sa hulihan ng aming daan. Kaya naman, napasulyap ako sa side view mirror at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makilala ko ang sasakyan ni Magno. Walang ya. Hanggang dito ba naman sinusundan pa rin tayo ni Magno? Buhay pa pala ang hayop na yan. Hindi pa natuluyan sa ospital. Kuya, anong gagawin natin? Tsak na magsisimula na naman siya ng gulo. Hindi na ba talaga niya tayo tatantanan? Kalma lang. Ako ang bahala sa kanya. Pero kuya, iba ang kutob ko sa ginagawa ni Magno ah. Tsaka tignan mo yung 5 lalaki sa loob ng jeep natin. Mukhang kasama nila. Kuya, may binabalak silang masama sa atin. Ha? Ano sabi mo? Ingat kuya. Nakita kong nagsisenyasan sila na para ba may binabalak silang gawin sa'yo. Sa muli kong pagsulyap sa jeep ni Magno, nakita kong marami siyang sakay na mga lalaking may hawak na kahoy na 2x2. Dito ko naunawaan ng ibig sabihin ni Lando. Kaya naman, humigpit ang kapit ko sa manibela. Anak ng putya, oo.
Humanda talaga siya sa akin. Akala ba niya matatakot ako sa kanya? Pwes, nagkakamali siya. Hindi siya uubra sa akin kahit gaano pa sila karami. Pero kinakabahan ako ng mga sandaling yon. Hindi para sa kaligtasan ko, kundi para sa kaligtasan ng mga pasahero at kapatid ko. Akala ko, ang masayang biyahe kong yun ay magdudulot sa akin ng konting kapanatagan ng loob. Ngunit nagkamali ako dahil batay sa itsura ng mga sakay ng jeep ni Magno, tiyak na may hindi magandang mangyayari. Idagdag pa ang isang pulutong ng mga lalaking nasa loob ng sasakyan ko na para bang planado nila ang lahat para ako ay makorner. Sa pagkakataong yon ay naging alerto ko sa paligid, lalo pa at ramdam ko rin ang takot ng ibang mga pasahero. Samantalang ang matandang lalaking nakaupo sa hulihan ng upuan ay kampante lang na nakamasid sa nangyayari sa paligid. Muling naulit ang busina ng jeep ni Magno na hindi nagtagal ay pumantay na rin sa amin. Nasa pandalawahang kalsada lang kami at kung may makakasalubong kaming sasakyan, tiyak na mababangga ang isa sa amin. Lubak-lubak pa ang daan kaya nahihirapan akong pabilisan ang takbo ng jeep ko. Agad kong naintindihan ang gustong mangyari ni Magno. Gusto na naman itong makipagkarera sa akin sa daan. Dahil nga likas sa akin ang kayabangan at katapangan na hindi nagpapatalo sa anumang laban, gumanti rin ako sa kanya ng busina. 2 beses yon na ang ibig sabihin ay tinatanggap ko ang hamon niya. Kuya, nasisiraan ka na ba ng ulo? Hindi to tamang oras para tanggapin mo ang hamon niya. Maraming mapapahamak. Tama ang sinabi ng kapatid mo, Iho. Isipin mo ang kalagayan ng mga tao sa loob ng jeep mo. Sa unang pagkakataon ay narinig kong nagsalita ang matanda. Ngunit hindi ko siya pinansin. Sa halip, mas binilisan ko ang pagpapatakbo sa jeep. Kuya, mag-inay-inay ka lang sa pagpapatakbo ng jeep. Baka mabangga tayo, ano ba? Talaga bang di ka makikinig? Mapapahamak tayo sa ginagawa mo. Tumahimik ka nga, Lando. Hindi tayo mapapahamak dahil alam ko ang ginagawa ko. Hindi ko mapapalampas ang kayabangan ng hayop na Magno na yan. Pareho lang kayong mayabang at hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang labis mong kayabangan na magdadala sa atin sa kapahamakan dito at madadamay pa ang ibang mga pasahero mo. Pwede ba manahimik kayo? Hindi ko kailangan ng opinyon nyo. Ako ang nagmamaneho ng jeep. At silang nauna, hindi ako. Kaya hindi ko sila hahayaan sa ginagawa nila. Maya-maya pa ay sumilip si Magno at nakangisi ito na pilit nakikipag-unahan sa akin ng takbo. Ano, Eric? Mukhang kinakabahan ka na sa biglang paglitaw ko, ah. Hindi mo akalain na masusundan kita rito, no? Ngayon mo ipakita sa akin ang kayabangan mo. Ikaw naman ang ipapahiya ko sa mga pasahero mo. Makikita nila kung gaano ka kaduwag. Ikaw ang duwag, Magno. Nagsama ka pa ng mga kaibigan mong uto-uto na nagdala pa kayo ng mga armas na paghahalatang natatakot kayo sa akin. Tignan mo lang. Kung masasabi mo pa yan, kapag nagawa ko na sa'yo mga binabala ko, hindi ka mananalo sa akin ng karera dahil pinaghandaan ko talaga ang araw na to. Hindi ko hahayaang mangyari yun, Ugok. Matatalo kita. Iho, huwag kang papadala sa pangungutya ng kalaban mo. Ang mahalaga ay mag-ingat ka sa pagbabaneho. Maraming buhay ang nakasalalay sa'yo. At ang iba sa kanila ay natatakot na. Kaya nakikiusap kami. Huwag mo na silang pansinin at magmaneho ka na lang ng mabuti. Hindi niyo po naiintindihan ang ginagawa ng taong yun, Lolo eh. Kapag hinayaan ko siyang mauna sa karera, haharangan niya tayo at manggugulo siya rito. Kapag nangyari yun, mas marami po mapapahamak. Hindi niyo ba nakikita? May mga dala silang 2x2. Pero may kasabwat na sila rito sa loob ng sasakyan. Wala nang saysay kahit lumaban ka pa sa kanila. Tignan mo kung anong hawak nila. Kaya itigil mo na ang sasakyan. Kuya, tama yung matanda. Tingnan mo, may mga pataliman-liman lalaki at nakatutok sa leeg ng mga pasahero natin. Lagot na. Hindi to magandang senyalis, kuya. Nasa panganib na tayo. Pero hindi ako papayag na itigil ang sasakyan. Wala ring magagawa ang mga yan kapag pinasibat ko ng mabilis ang jeep. Iho,
Hindi ito tamang oras para magyabang ka. Huwag mo silang patulan. Sa halip, kausapin mo sila na maayos. Manahimik ka kayo! Hindi ko susundin ang utos nyo. Kapag hindi ko sila nilabanan, hindi nila tayo titigilan at mas lalo tayo maapahamak. Kaya kumapit kayo mabuti. Dahil pabibilisin ko palalo ang takbo ng jeep ko. Wala nang nagawa ang mga pasahero ko. Nang bilisan ko palalo ang pagpapatakbo ko ng aking jeep. Kahit tumatalon-talon ito, kapag napapadaan sa malalim na lubak, ay wala akong pakialam. Kaya naman, napasigaw ang mga tao dahil sa labis na takot at nakiusap na itigil ko na ang sasakyan at bababa na lang daw sila. Ngunit naging matigas ang ulo ko noon. Sariling pride ko lang ang iniisip ko. Tuloy lang ako sa ginagawa ko kahit pinagmumura na ako ng mga pasahero ko. Habang si Lando naman ay hawak niya ang braso ko at pinipigilan ako sa ginagawa ko. Dahil nakapokus ako sa pagmamaneho, hindi ko napansin na maling daan na pala ang tinatahak namin at naligaw na kami nang hindi ko namamalayan. Kaya lang, bigla kong naitigil ang sasakyan nang matanaw ko ang nakaharang na puno sa unahan ng aming daan. Sinamantala naman ni Magno ang pagkakataon na yon at dito na niya iniharang ang kanyang jeep. Nagpanik naman ang ibang mga pasahero ko, lalo na nang sapilitan silang pinababa ng mga lalaking nasa loob ng sasakyan ko. Bumaba na rin sina Magno kasama ang mga kaibigan niya na puro mga halang ang bituka at sanay sa basag ulo. Ipinupukpok pa nila ang kanilang dalang kahoy sa sasakyan namin at maging sa palad nila na para bang naghahamon ng away. Muli namang nagsalita ang matandang lalaki nang makababa na kami ng sasakyan. Isang pagkakamali ang ginawa mo. Masyado ka nagpadala sa kayabangan mo. Hindi mo na sana pinatulan ng mga taong yan. Hindi mo sila lubusang kilala. Hindi ito ang tamang oras para sisihin niyo ako, Lolo. Kuya, natatakot ako. Baka kung anong gawin nila sa atin. Huwag ka matakot, Lando. Akong bahala sa'yo. Maya-maya pa ay lumapit sa amin si Magno habang nakangisi. Si Lando naman ay hinila ko at itinago ko sa likod ko. Ano bang ibig sabihin nito, Magno? Hindi pa ba halata? Haharangan kayo sa daan at dahil ito na ang tamang pagkakataon para maisakatuparan ko ang mga pinaplano ko. Anong plano sinasabi mo? Ang bawasan ng mayayabang na kagaya mo sa mundong ito. Huwag mo akong takutin, Magno. Matagal na akong takot. Huwag ka na rin magpaligoy-ligoy pa. Diretsahin mo na ako. Anong kailangan mo sa amin at ginugulo mo kami? Imbis na sagutin ang tanong ko, ngumisi si Magno at makahulugang napasulyap sa mga pasahero ko na nagsisiksikan sa likuran ko habang naiiyak dahil sa labis na takot at pag-aalala. Maya-maya pa, sinenyasan ni Magno ang mga kasama niya at nagsimula silang paligiran kami. Hindi ko inaasahan na talagang marami sila na para bang isa silang pulutong ng mga tao na handang manakit sa amin. Ang iba naman ay nanggagaling sa likod ng mga puno na para bang sinadya nila kaming tambangan doon. Mas lalong nagpanik ang mga pasahero ko nang isa-isa silang hinawakan sa kamay ng mga ito. Hoy! Anong gagawin niyo sa kanila? Bitiwan niyo sila! Ano ba talagang kailangan mo sa amin, Magno? Huwag ka naman damay ng ibang tao! Wala silang kinalaman dito! Malas nila. Damay na sila rito. Kaya kapag napahamak sila, ikaw ang may kasalanan. Hayop ka! Pakawala mo sila! Sa akin kayo may galit! Ako na lang saktan nyo! Huwag nyo silang idamay! Dahil sa inis, itinulak-tulak ni Magno ang balikat ko, kaya agad ko siyang binigwasan ng suntok na tumama sa kanyang muka. Pumutok ang labi niya, ngunit ngumisi lang ito at pinunasan ng daliri nito ang umagos na dugo mula sa sugat niya. Gumanti rin siya sa akin ng 2 suntok na tumama sa muka ko
At nang akma akong gaganti ulit, mas lalong nagkagulo dahil tinutukan ng mga kasama nito ng kahoy ang mga pasahero ko, habang si Lando at ang matanda naman ay patalim ang nakatutok sa leeg nila. Hindi ako nakagalaw dahil sa konting pagkakamali ko lang, mapapahamak talaga ang kapatid ko. Sige, lumaban ka! Nang mapadali ang pagpatay ko sa mga kasama mo. Hayop ka, Magno. Pagbabayaran mo to. Humanda ka talaga sa akin. Kapag nakawala ako rito, papatayin kita. Kung makakaalis pa kayo dito ng buhay, hindi mo alam kung nasan kayo, di ba? Kaya naman, hindi na kayo makakabalik sa pamilya nyo kasama ng mga pasahero mo. Dito na kayo maililibing ng buhay. Dahil sa sinabi ni Magno, mas lalong nagkagulo ang mga pasahero ko, lalo na ang mga kababaihan. Lahat sila ay nakikiusap na pakawalan sila, habang ako naman ay napakuyom ang kamao at walang magawa ng mga oras na yon. Samantalang ang matandang lalaki naman ay kalmado lang na tila ba alam nito na mangyayari yon. Inisip ko tuloy na baka may dalang kamalasan ang matanda dahil palagi kaming napapahamak kapag kasama namin ito sa jeep. Ano? Nasaan ang tapang mo ngayon, Eric? Hayop ka. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin kahapon. Kaya lintik lang ang walang gante. Ito na ang katapusan mo. Matapang ka lang dahil marami kayo at may ginagamit kang panlaban sa akin. Pero kung tayong dalawa lang ang maglalaban, hindi ka mananalo sa akin, Ugok. Ilalampaso talaga kita. Huwag ka na magkunwaring matapang, Eric. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata mo. Lalo na kapag inalisan ko na ng dila ang kapatid mo si Lando. Hindi ba't sinabi ko na kapag nagkaharap tayo ulit, ay huhugutin ko ang dila ng kapatid mo? Tignan ko lang kung hanggang saan naaabot ang tapang mo. Kuya! Kuya, tulungan mo ako! Huwag ka matakot, Lando. Barad ang taon to. Mahina siya. Hindi niya kayang gawin yun. Kung may gagawa man nun sa'yo, tsak na ibang tao yun. Ano sabi mo? Minamaliit mo ba ang kakayahan ko? Tama na! Huwag niyong saktan ang mga bata. Kung may kailangan kayo sa kanila, huwag niyong daanin sa ganitong paraan. Pag-usapan niyo ang hindi niyo pagkakaunawaan. Hoy, tanda! Hindi uso sa akin ang sinasabi mo. Hala, sige na. Dali sila lahat. At ikaw naman, Eric, simulan mo nang maglakad. Saan mo kami dadalhin? Walang yaka. Bitiwan mo ako! Huwag kang mag-alala. Dadali kita sa impyerno. Doon ka makipagkarera kay Satanas, kaya umanda ka. Doon mo gamitin ang tapang mo. Dala ng takot ng isang pasahero kong lalaki ay tumakbo ito papalayo. Ngunit naabutan siya ng mga kasama ni Magno. Hindi ko inaasahan na ganun ang gagawin nila sa lalaking nagtangkang tumakas. Pinagtulungan nila itong hampasin ng 2x2 sa ulo hanggang sa mabasag ang bungo nito at mamatay. Iniwan namin ito na naliligo sa sarili niyang dugo. Dito ko napagtanto na hindi na nga nagbibiro si Magno. Ano? Ngayon ka lang ba nakakita ng pinatay, ha? Ha? Sige, lakad! Bilisan mo! Pagbabayaran niyo ang ginawa niya sa pasahero ko. Makakarating to sa mga pulis. Yan ay kung makakaalis ka pa rito ng buhay. Para sa kaalaman mo, matagal na namin ginagawa to at kahit kailan, wala pa mga pulis na umuli sa amin. Dahil maging sila, kinakatay namin. At ganun din ang mangyayari sa inyong lahat. Sa pagtulak sa akin ni Magno, ay napatingala ako sa langit. Kaya napansin ko ang isang kwago na kanina pang nakatingin sa amin habang nakadapo ito sa sanga ng puno ay panay ang huni nito. Hindi nagtagal, pumasok kami sa masukal na bahagi ng kakahuyan.
Parang binabayo ng maso ang dibdib ko dahil sa pag-aalala. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa kapatid ko at sa mga pasahero ko. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ni na Magno at ng mga kasama niya. Pero sigurado ko na may masama silang binabalak sa amin. Napasulyap naman ako sa matandang lalaki na tahimik lamang na naglalakad. Ang ikinagulat ko pa nga ng mga sandaling yon, naglabas ng lubid ang isa sa mga kasama ni Magno at tinalian kami isa-isa sa aming mga kamay. Habang naglalakad kami, nakatutok sa amin at nakabantay ang mga taong may hawak na 2x2 at patalim. Maya-maya pa, hindi na ako nakatiis at muli kong tinanong si Magno. Saan mo ba talaga kami dadalhin, ha, Magno? Kung ano man ang iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Hindi na magbabago pa siya ko. Dadali kita sa tribo namin. Isa kang mahalagang regalo na may hahandog ko sa pinuno namin. Anong ibig mo sabihin, Magno? Anong tribo? Anong binabalak mo kay kuya? Sandali, saan ka pupunta? Hoy! Sagutin mo ang tanong ko! Hindi nito pinansin ang tanong ng kapatid ko at tumawa lang ito ng malakas habang nauna na ito sa paglalakad. Hindi ko alam noon kung bakit ganun na lang ang galit sa akin ni Magno. Kaya naman, biglang nagsalita ang kapatid ko habang bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Kuya, ano gagawin natin? Mukhang di talaga sila nagbibiro. Plano talaga nilang saktan tayo. Huwag kang matakot. Hindi nila tayo masasaktan. Nagkakamali ka. Hindi mo kilala ang mga taong yan. Talagang pinupuntirya nila ang mga taong may ugaling mayabang na kagaya mo. Gusto rin nila ang mga taong mahilig mag-udyok sa iba na gumawa ng masama sa kapwa nila. Kaya planado nila ito at talagang kayo ang pakay nila. Sa kasamaang palad, nadamay lang kami ng mga pasahero ninyo. Kaya sana, gumawa kayo ng paraan kung paano tayo makakatakas dito. Hindi ko alam kung paanong nasabi yun ng matandang lalaki na para bang matagal niya nang kilala ang pangkat ni Magno. Ngunit hindi ko siya kinakitaan ng takot at pag-aalala sa mukha. Samantalang ako naman ay hindi mapakali sa paglalakad habang tinatahak namin ang daan papunta sa masukal na bahagi ng kagubatan. Panay rin ang linga ko sa paligid upang maghanap ng paraan kung paano kami makakatakas mula sa kamay ng mga tauhan ni Magno. Hindi nga nagtagal ay narating namin ang kinaroroonan ng isang malaking kuweba. Napapaligiran ito ng mga taong malalaki ang katawan na para bang sanay na sanay sa mabibigat na gawain. Sa bukana naman ito ay sumalubong sa pang-amoy namin ang masangsang na amoy ng sariwang dugo. Magno, anong lugar to? Hayop ka! Saan mo kami dinala? Narito na kayo sa tribo namin. Maligayang pagdating sa tribo ng Tarbor, ang katayan ng mayayabang na taong kagaya mo. Sa pagkakataong yon, ay napagtanto kong nasa panganib na nga ang buhay naming lahat dahil nasisiguro ko na ang tribong pinagdalhan sa amin ay ang tirahan ng mga taong halang ang kaluluwa na kung mamalasin pa ay sila ang mga nilalang na kumakain ng sariwang karne ng tao, kagaya ng madalas na ikinikwento sa amin noon ni nanay. Maya-maya pa ay lumabas ang isang lalaking matangkad na may hawak na sibat at walang suot na pang-itaas na damit. Meron itong balahibo ng manok sa kanyang ulo na hugis korona. Kaya naisip ko na marahil ito na ang pinunong tinutukoy ni Magno. Hindi nagtagal ay nagsalita ito habang nakatitig sa mukha ko. Siya na ba ang sinasabi mo sa akin, Magno? Opo, mahal kong pinunong Apong Teroy. Sana ay magustuhan niyo ang munti kong handog para sa inyo. Magaling. Talagang maaasahan kita, anak.
Nagulat ako nang malaman kong anak si Magno ng pinuno ng tribo ng Tarbor. Sa makatuwid, talagang nahulog na kami sa patibong ni Magno. Lumapit sa akin ang pinuno ng mga ito at hinawakan ang baba ko, saka ibinaling sa kaliwa at sa kanan, na para bang sinusuri niyang mabuti ang aking pagkatao. Sa wakas, makakatikim na ulit ako ng espesyal na dugo ng isang lalaking may ugaling mayabang. At itong bata, sino naman siya? Huwag na huwag mong hahawakan ng kapatid ko, hayop ka. Dahil kung hindi, papatayin kita. Imbis na mag-alala, tumawa pa ng malakas ang pinuno ng tribo na si Apong Teroy. Nang itiningala niya ulit sa langit ang mukha ko, nakita ko na naman ang ibong kwago na nakatanaw sa amin, na para bang sinusundan niya kami. Masyado ka namang matapang. Sayang, malapit ka nang mamatay. Ala, sige na. Ikulong sila sa kulungan at ihanda ang dalawa sa kanila para sa hapunan natin mamayang gabi. Dito na kami nagpumiglas nang ipasok kami ng tuluyan sa loob ng kuweba. Habang naiwan naman sina Magno at ang pinuno nila na nag-uusap sa labas. Galit na galit akong tumingin kay Magno na masaya pang nakikipag-usap kay Apong Teroy. Nang tuluyan kaming maipasok sa loob ng kulungan, dito namin nakita ang mga katawan ng taong nakatarak sa kisame ng kuweba. Kinilabutan talaga ako. Nagsilbing katayan ng tao ang lugar na yon, na lalong nagdulot sa amin ng takot. Hanggang sa dumating na ako sa puntong pinagsisihan ko na ang mga nagawa kong pagkakamali. Napatingin naman ako sa mukha ni Lando na halos maluwa na dahil sa labis na takot. Kuya, mamamatay na ba tayo? Hindi na ba tayo makakaalis dito? Hindi ko alam, Lando. Pero hindi ko hahayaang masaktan kanila. Magdadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko bago kanila mahawakan. Sana nga, walang mangyaring masama sa atin dito. At hindi tayo matulad sa mga bangkay na nakatarak sa matulis na bato sa kisameng yon. Lolo, ano po bang klaseng lugar to? Tingin ko marami kayong alam tungkol sa tribong to eh. Tama ka. Marami nga akong alam tungkol sa lugar na ito at kung anong uri sila ng nilalang. Subalit, ngayon lang ako nakarating sa tribo nila. Sa ganitong paraan, nalaman ko kung saan sila naglulungka. Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? Alam niyo po ba kung bakit tayo dinala rito? Oo, at makikita mo rin yun mamayang gabi. Mangyayari din sa atin ang sinapit ng mga biktimang nakatarak sa kisame. Kaya tatagan niyo ang loob niyo. Hindi magiging madali para sa inyo ang sunod na eksenang masasaksihan ninyo. Itinuro ng matanda ang katawan ng bangkay sa kisame ng kuweba at sabay kaming napalunok ng laway ni Lando. Dahilan upang mas lalong humigpit ang pagkakakapit niya sa braso ko. Lolo, sino po ba talaga sila? Sila ang mga taong iniiwasan sa liblib na baryong ito. At sila rin ang dahilan sa sunod-sunod na pagkawala ng mga driver ng jeep na pumapasok sa lugar na ito. Hindi ko nga alam kung bakit dito ka nagruta. Matagal na itong iniiwasan ng mga driver na kagaya mo. Kasi po may nakausap po kami ng matandang babae. Ang pangalan Aling Luta. Babayaran daw niya kami na mahal kapag dito kami nagruta. Wala raw kasi pumapasok na sasakyan dito. At hindi ka man lang nagduda sa sinabi niya. Hindi mo naisip na delikadong lugar na ito. Malakas ang kutob ko na ang matandang babae na nakausap mo ay kasabwat ni Magno. Ibig pong sabihin, Lo, planado talaga ni Magno ang pagpasok namin dito. Ganun na nga. Dahil nasundan nila kayo rito. Ang walang yang yun. Mapapatay ko talaga siya. Talagang napuno ng galit ang dibdib ko nang maisip kong tama ang sinabi ng matanda na nakilala ko sa pangalang Lolo Gani. Kaya naman, habang lumilipas ang oras, mas lalo akong tinatalo ng takot ko
Nag-aalala ko sa maaaring gawin sa amin ng mga kasama ni Magno. Nang sumapit ang gabi, pumasok sa loob ng kuweba si Apong Teroy. Nakangisi itong itinuro kay Magno ang katabi naming pasaherong lalaki. Nagpumiglas ito at nagmamakaawang huwag siyang papatayin. Ngunit tuloy pa rin si Magno sa pagkaladkad dito. Hindi nagtagal, kumuha pa sila ng isang babae. Anong gagawin niyo sa mga kasama namin? Pakawalan niyo sila! Saan niyo sila dadalhin? Hoy! Tumahimik ka ha! Kahapon lang ang tapang-tapang mo. Ngayon naman, ang ingay-ingay mo. Halatang halata na sa'yo na natatakot ka na. Hindi ako natatakot sa inyo. Nag-aalala lang ako sa mga kasama ko. Ibalik mo rito ang mga pasahero ko. Huwag mo sila sasaktan, Magno. Tsaka anong ginagawa nyo? Anong gagawin nyo sa kanila? Mga hayop kayo. Ipapakita namin sa inyo kung anong ginagawa namin sa mga taong nabibiyag namin. At sa pagkakataong ito, hindi mo makakalimutan ang gabing ito, Eric. Malakas na tumawa si Magno habang kinakaladkad niya ang babae at itinabi nila ito sa lalaking payat na halos lumuhod sa sahig ng kuweba para lang magmakaawa na huwag siyang patayin. Dahil may pamilya siya na naghihintay sa kanya. Parang may kutsilyong sumasaksak sa puso ko dahil ang buhay ng taong yon ay mawawala ng dahil sa akin. Kaya nagwala ko at nagsisisigaw sa loob ng kulungan. Halos masira ko ang rehas na kahoy ng mga sandaling yon. Magno! Huwag mo silang patayin! Ako talagang patayin mo! Palayain mo mga kasama ko! Pati na kapatid ko, nakikiusap ako sa'yo! Ako lang naman na may kasalanan sa'yo eh! Nakakatuwa ka naman. Ang lalaking mapagmataas ngayon ay nagmamakaawa sa akin. Huli na para dyan. Mamamatay silang lahat. Nang dahil sa'yo. Wag Magno, wag! Huwag mo silang papatayin, maawa ka naman! Ngunit nagulat ako sa naging tugon sa akin ni Magno. Dahil sa harapan ko mismo, nagpalit ng anyo ang mga taong kasama niya. Naging mga halimaw sila, nakahawig ng isang paniki. Matutulis ang kanilang mga tenga at mapupula ang kanilang mga mata. Si Magno ang naiiba dahil tao siya at umatras sa mga nilalang. Pinanood niya kung paanong pinutol ng mga ito ang braso at binti ng dalawang biktima. Halos mabingi kami sa sigaw ng mga ito na para bang unti-unti ring pinupunit ang puso ko habang naririnig ko ang boses nila na nasasaktan. Pumatak ang luha ko dahil sa galit at napakuyom ang mga kamao ko. Hayop ka! Magbabayad ka, Magno! Kasama ng mga halimaw na inaalagaan mo! Kuya, anong klase silang nilalang? Kinain nila ang mga pasahero natin. Mga halimaw sila, Lando. Wala silang kasing sama. Huwag mo silang titignan para hindi ka matakot. Eric! Panoorin mo kung paano nila kinakatay ang mga pasahero mo! Tila nasa impyerno ko ng mga oras na yon. Habang pinanonood ko kung paano nilang pahirapan ang dalawang biktima. Halos bumaligtad ang sikmura ko sa eksenang yon habang nakatingin sa kanila. Hindi pa sila nasiyahan at itinarak pa nila ang katawan ng dalawang lalaki sa matulis na batong nasa kisame ng kuweba. Saka tumingala ang mga halimaw na yon at sinambot ng bibig nila ang masaganang dugo na pumapatak mula sa katawan ng mga biktima. Umaangil sila na para bang sarap na sarap sila sa lasa ng dugo ng tao. Habang si Apong Teroy naman ay hinugot niya ang lamang loob ng mga ito at walang awa niya itong nilantakan ng pasubsob sa kanyang palad. Sinibasib niya talaga ang lahat ng yon. Rinig na rinig ko ang tunog ng pagmuya nila. Pasintabi po sa mga kumakain. Subalit
Talagang nasaksihan ko ang ginawa nila sa mga taong yon. Lo, anong uri ba sila ng nilalang? Bakit may ganyang mga halimaw? Ang tawag sa kanila ay aswang na gabang-gabang. At malinaw na si Magno lang ang hindi aswang sa kanila. Kaya siguro, siya ang ginagamit ng pinuno nila na tagakuha ng mga tao sa labas ng baryong ito. Ano po ang kakayahan at kahinaan ng mga aswang na gabang-gabang, alam niyo po ba? Oo. Mabilis silang kumilos at talagang brutal kung pumatay. Ang kahinaan naman nila ay ang sandata ng taong may taglay ng mutya. Kaya rin silang patayin ng itak na may katas ng bawang sa talim. Ngunit kailangan mapugutan muna sila ng ulo. Halos manginig ang buong katawan ko dahil sa galit. Pagkatapos na ipaliwanag sa amin ni Lolo Gani ang tungkol sa mga aswang na gabang-gabang, napag-isip-isip ko na ito na ang sinasabi ni nanay noon, ang karmang naghihintay sa akin dahil sa labis kong kayabangan. Maya-maya pa ay tumingin sa gawin namin si Apong Teroy at itinuro kaming dalawa ni Lando. Bukas, sila naman ang isusunod ko. Maraming salamat, Magno. Sa pagkaing ibinigay mo sa amin ngayong gabi. Walang anuman po yun, Ama. Sa wakas, makakatikim ulit kayo ng dugo ng taong mayabang. Lo, bakit po espesyal para sa kanila ang karne at dugo mula sa taong may ugaling mayabang? Dahil naniniwala sila na kapag kinain nila ang lamang loob at sinipsip nila ang dugo ng taong mayabang, ay magkakaroon sila ng lakas na walang kapantay, na kahit ang mutya mula sa kalaban nila ay hindi na sila tatablan. Bakit po alam niyo po ang tungkol sa kanila? Dahil isa akong manunugis na mga aswang na gabang-gabang, isa rin akong antingero na nagtataglay ng mga mutya na tatalo sa kanila. Sinadya ko magpahuli sa kanila sa pamamagitan ninyo upang mahanap ang kanilang kuta. Kaya humanda kayo, dahil mamayang pag-alis nila, tiyak na darating na ang mga kakampi ko. Sila ang mga taong magliligtas sa atin. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ngunit nabuhayan naman kami ng loob ni Lando na makakaalis kami sa lugar na yon. Kaya pala, palagi kong nagiging pasahero ang matanda dahil minamatyagan na pala nito ang kilos ni Magno para matuntun niya ang tribo ni Apong Teroy. Habang yakap ko noon ang kapatid kong si Lando, nagdasal ako sa Panginoon na sana makaalis pa nga kami ng buhay sa lugar na yon. Humingi rin ako ng tawad sa Panginoong Diyos dahil sa mga nagawa kong kasalanan. Maya-maya pa ay bigla kong nakarinig ng malakas na huni ng kwago mula sa labas ng kuweba at sumipol si Lolo Gani. Lo, ano pong ginagawa nyo? Tinatabag ko lang ang alaga akong kwago. Humanda kayo, dahil mamaya tatakas tayo. Dumating na ang aking gabay, kaya nariyan na rin ang aking mga kakampi. Hindi talaga ako makapaniwalang may makikilala kaming isang taong manunugis ng mga aswang. Sa pagkakataong yon, naisip ko na baka ang matanda na ang ipinadala ng Diyos para iligtas kami at hindi totoong kamalasan lang ang dala ni Lolo Gani. Hindi nagtagal, umalis na ang mga aswang kasama si Magno para magpahinga sa tirahan nila. Natanggal ko na ang gapos sa mga kamay ko. Maghihintay na lang tayo sa pagdating ng mga kasama ko. Kuya Eric, Lolo, natatakot po ako. Baka paglabas natin, nariyan sila at inaabangan tayo. Wala na sila. Nakaalis na silang lahat maliban sa dalawang bantay sa labas. Naiintindihan ko ang bawat huni ng kuwago at inihatid niya sa akin ang mensahe na wala na ang mga gabang-gabang sa paligid ng kuweba. Hudyat yon para tayo'y tumakas. Ang husay po pala ng alagaan yung kwago. Maaasahan po sa ganitong pagkakataon. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok ang dalawang lalaki sa loob ng kuweba na may mga dalang itak at may bahid ng dugo sa talim. Indikasyong pinatay na nila ang mga bantay sa labas. Sumalubong sa pang-amoy ko ang pinagsamang bawang at dugo ng gabang-gabang
Kaya nalaman ko na ang katas ng bawang ay nakalagay sa talim ng itak ng mga ito. Bakit ngayon lang kayo? May namatay ng 2 biktima. Humingi ng pasensya ang isang lalaki at mabilis niyang natanggal ang tali sa kulungan, maging ang gapos sa mga kamay namin ni Lando. Paglabas namin ay pinigilan ko ang matanda. Lolo Gani, paanong iba nating mga kasama? Hindi po ba natin sila isasama? Babalikan natin sila. Sa ngayon, kayong 2 muna ang iniligtas ko. Dahil kayo ang sunod nilang kakainin bukas ng gabi. Halina kayo. Wala ng oras. Bilisan nyo. Agad kaming lumabas ng kulungan, papunta sa labas ng kuweba. Nakita nga namin ang 2 bantay na pugot na nga ang ulo at nakahandusay sa lupa. Saka kami tahimik na tumakbo papalayo sa lugar na yon. Ngunit hindi pa man kami nakakadistansya ng malayo ay narinig naman namin ang boses ni Apong Teroy. Sa pagkakataong yon, nasaan yung aswang pa rin ito? May tumatakas sa mga biyag. Habulin sila. Lando, Eric, bilisan yung tumakbo. Hinahabol na nila tayo. Paekis-ekis ang takbo namin, papasok sa masukal na bahagi ng kagubatan. Habang naririnig namin ang sigaw ni Apong Teroy, si Lolo Gani naman ay binigyan ng itak ng isa sa mga lalaking tumulong sa amin. Saka siya nagpahuli sa pagtakbo. Maya-maya pa ay may narinig kaming huni ng kuwago. Pabulusok itong lumipad at dumapo sa balikat ng matanda. Bilisan nyo. Habulin sila. Huwag nyo silang hahayaang makatakas. Kuwago, ikaw na ang bahala sa kanila. Pigilan mo sila. Muling umalis ang kuwago sa balikat ng matanda at inatake nito ng tuka ang mga gabang-gabang na sumusunod sa amin. Wow! Ang galing ng kwago na Lolo Gani! Napigilan niya ang mga aswang! Huwag ka muna magsaya, Lando. Nariyan na naman sila. Anong ginagawa nyo? Bakit hindi nyo sila habulin? Mga inutil kayo! Kumilos kayo! Naghiwa-hiwalay ang mga gabang-gabang sa pagsunod sa amin, hanggang sa tuluyan kaming naharangan sa daan at mabilis kaming pinalibutan ng mga ito. Ngunit lumaban si Lolo Gani, pati na ang 2 niyang kakampi gamit ang kanilang matalas na itak. Nasaksiyan ko kung gaano kagaling sa pakikipaglaban si Lolo Gani. Ilang beses na tinatamaan ng kalmot ang matanda, ngunit agad din itong nakakaganti ng taga sa mga aswang. Tara na! Bilisan ninyo! Lakad at takbo ang ginawa namin ni Lando. Halos hindi lumapat ang mga paa namin sa lupa. Matakasan lang ang mga aswang na humahabol sa amin. Hanggang sa napaligiran nila ulit kami. At sa pagkakataong yon, naabutan na rin kami ni Apong Teroy. Maya-maya pa ay tumawa ito ng malakas habang naglalakad papunta sa unahan ng kanyang mga alagad. Sinasabi ko na nga ba't kilala ko mga kasama nyo, tanda? Sigurado kong ikaw ang hari ng mga manunugis ng mga aswang. Tama ba ko? Ang lakas ng loob mong pasukin ang kuta ko at nagpanggap ka pag isa sa mga biyang namin. Bakit? Natatakot ka na ba? Hindi ako natatakot sa'yo. Ikaw ang dapat na matakot sa akin. Pero huwag kang mag-alala. 2 lang naman ang kailangan ko at makakaalis na kayo. Kalilimutan ko na nangyari ito. Basta ibigay mo sa amin ang 2 bihag. Patayin niyo muna ako bago mo sila makuha sa akin. Nang itutok ni Lolo Gani ang itak niya kay Apong Teroy, ay agad kong naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya humanda na rin ako habang hawak ko ang kamay ni Lando. Sumipol ang matanda at mula sa impapawid, dumagsa ang maraming kuwago para atakihin ng tuka ang mga aswang. Nagkagulo. At dito na nga nagsimula ang bakbakan. Ngunit malakas ang mga gabang-gabang at ilang beses nila akong naibalibag sa lupa. Mabuti na lang at agad akong natutulungan ng 2 kasama ni Lolo Gani. Nang makahanap kami ng pagkakataon para tumakas, ay muli kaming tumakbo
papalayo sa mga aswang. Habulin sila! Sa pagmamadali naming tumakbo, natisod si Lando at bumagsak siya sa lupa. Kaya nakabitaw siya sa pagkakakapit ko sa kamay niya. Binalikan ko siya. Kaya huli na para iwasan ang kalmot ng mga aswang na papalapit sa amin. Tuluyan na kaming inatake ng mga ito at ramdam na ramdam ko ang pagguwit ng kuko nila sa likod at tagiliran ko. Napasigaw din si Lando dahil sa labis na sakit. Bumundol ang kaba sa dibdib ko nang makita ko ang pagkalmot ng aswang sa muka ng kapatid ko. Nasugatan siya at tiyak na nasugatan din ang kanyang mga mata. Nilapitan kami ng matanda at ng mga kasama niya. Sa kanila inatake ang mga aswang. Halos kalad-karing kami ng matanda sa pagtakbo. Makatakas lang sa mga gabang-gabang. Iniwan namin noon ang dalawang kakampi ng matanda at sila mismo ang humarap sa mga nilalang. Kuya, ang mga mata ko, wala akong makita. Ang sakit na mga mata ko, kuya. Tiisin mo lang ang sakit, Lando. Kumapit ka lang sa kamay ko at huwag kang bibitew. Bilisan yung tumakbo habang abala pa silang labanan ng mga kasama natin. Nanlalabo na noon ang mga mata ko at idagdag pa ang pag-aalala ko sa mata ng kapatid ko. Ilang minuto pa ang itinakbo namin at tuluyan na kaming nakalayo sa mga aswang at humantong kami sa isang maliit na kubo na malapit sa ilog. Pagkatapos ay nahiga kami sa katre habang tinitiis ang sakit ng mga sugat namin sa katawan. Ligtas na tayo rito dahil takot ang mga gabang-gabang sa ilog. Nasasaktan sila sa tunog ng lagaslas ng tubig. Kailangan magamot ko kayo kagad. Lolo Gani, si Lando po muna ang unahin yung gamutin. Tiyak na naapektuhan po ang kanyang mga mata. Kuya, at sakit talaga ng mga mata ko. Tulungan mo ako, kuya. Huwag kang mag-alala. Gagamutin ka na ni Lolo Gani. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nanghina at nagkikikisay ang katawan ko na para bang may mali sa sugat ko. Ganon din si Lando na nauna pang mawalan ng malay kaysa sa akin. Hanggang sa tuluyang nandilim na rin ang paningin ko. Nagising ang natutulog kong diwa sa gamot na pumasok sa bibig ko. Naramdaman ko rin na may katabi akong nakahiga sa katring yon at nang magmulat ako ng mga mata, ang masayang muka ni Lolo Gani ang nasilayan ko. Salamat sa Diyos at gising ka na. Nagkamalay ka na rin sa wakas. Nauna pa sa iyong nagkamalay si Lando. Kaya lang, natulog din siya sa tabi mo dahil masakit pa rin ang kanyang mga mata. Pansamantala lang naman siyang nabulag. Ano po? Bulag po si Lando? Malala po ba ang sugat niya sa mga mata? Hindi naman malala ang sugat niya. Konting gasgas lang yun. Pero huwag kang mag-alala. Naagapan ko na at pansamantala lang ang pagkabulag niya. Kailangan lang niya ng konting pahinga para bumalik ang paningin niya. Kawawa naman po ang kapatid ko. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko to. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang mahalaga ngayon, isipin mo kung paano kayo makakalabas sa baryong ito. Nalaman ko na binabantayan na nila ang nag-iisang palabas sa lugar na ito. Kaya wala tayong ibang pagpipilian, kundi ang harapin ang mga gabang-gabang. Pero wala po kaming sapat na kaalaman sa pakikipaglaban. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko kayo para mailigtas din natin ang ibang mga naiwang pasahero. Mamaya lang darating na ang mga kasapi ko dahil balak naming sumalakay sa tribo ng Tarbor. Nilingon ko naman ang natutulog na si Lando habang may piring ang kanyang mga mata. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Lando at naramdaman itong gising na rin ako. Bumangon ito at nag-aalalang kinapa ang kamay ko. Kuya, salamat sa Diyos at gising ka na. Oo Lando, kaya huwag ka na matakot. Ligtas na tayo. Ngayong gising na kayo, may ibibigay ako sa inyo na magagamit ninyo laban sa mga gabang-gabang upang hindi na maulit ang nangyari sa inyo. Sandali lang at kukunin ko lamang. Umalis ang matanda at pumasok ito sa loob ng kanyang silid.
Nalaman ko na isa't kalahating araw akong walang malay dahil may lason pala ang sugat ko mula sa kalmot ng gabang-gabang. Maya-maya pa ay kinausap ko si Lando. Lando, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos na ako, kuya. Masakit lang ang mga mata ko. Ilang sandali pa, bumalik ang matanda, buhat ang baul na gawa sa tabla. Inilapag niya yon sa ibabaw ng lamesa, saka nito binuksan ang takip. Tumambad ang latigo, punyal at bato sa aming paningin. Saka iniabot sa akin ni Lolo Gani ang kulay pulang bato. Lolo Gani, para saan po ang batong to? Ang tawag dyan ay mutya ng musang na magagamit mong proteksyon laban sa mga aswang. Sa pamamagitan niyan, magkakaroon ka ng kakayahang kagaya ng samusang. At ang sandatang nababagay dyan ay itong punyal mula sa sinaunang antingero. Ikaw naman, Lando, iho. Para sa iyo ang latigo na ito na ginamit ng isang sinaunang manunugis sa lahi namin. Para naman ito sa malayuan laban dahil nga sa kalagayan mo. Biglang sumipol si Lolo Gani at mula sa labas ay pumasok sa loob ng bahay nito ang kwago, sabay dapo sa balikat ng matanda. Kinuha ni Lolo Gani ang kwintas ng ibon, saka naman ito iniabot kay Lando. Ang tawag naman dyan ay mutya ng mata ng kwago. Bibigyan ka rin ito ng proteksyon, talas ng pakiramdam at liksi sa pagkilos. Kahit wala kang paningin, madali mong maiiwasan ang pag-atake ng mga aswang dahil sa mutya. Gamitin niyo muna ang mga agimat ko at maging handa sa pagsasanay para sa muli nating pagbabalik sa kuta ng mga gabang-gapang para iligtas ang mga pasahero nyo. Kung nasa amin po mga agimat nyo, paano po kayo? Kaya ko ang sarili ko, huwag ka mag-alala. Matagal ko nang hindi ginagamit ang mga yan at nakalaan talaga yan sa mga taong mas karapat dapat na gumamit yan sa agimat. Pag dumating ng mga kasama ko, magsisimula ang pagsasanay at yun ang paghahandaan nyo. Sa ngayon, magpahinga na muna kayo para may lakas kayo. Isa't kalahating araw lang ang ilalaan yung oras para sa pagsasanay dahil kailangan yung maitakas kagad ang mga bihag. Gagawin po namin ang lahat na makakaya namin, Lolo, para matutunan namin kagad ang paraan sa pakikipaglaban. Dahil kasalanan ko kapag may nangyaring masama sa mga pasahero ko. Humanda talaga sa akin ang Magno na yun. Dahil pagbabayaran niya ang ginawa niya. Maiksi ang panahong ibinigay sa aming palugit para sa pagsasanay ng matindi. Alam kong hindi basta-basta naming matututunan ang pakikipaglaban sa mga aswang. Subalit, kailangan namin gawin yon dahil maraming buhay ang nakasalalay sa kakayahan namin ni Lando. Kailangan din naming mabuhay para kay nanay. Hindi nga nagtagal ay dumating ang mga kasama ng matanda at nagulat ako na talagang marami sila. Lahat sila ay nagbibigay pugay sa aming kasamang si Lolo Gani. Doon nga namin nalaman na isa pala talaga siyang hari ng tribong kumakalaban sa mga aswang na kung tawagin ay Hukbalahak. Mga kasama, natuntun ko na ang kuta ng mga gabang-gabang. Oras na lamang ang hihintayin natin para sumugod sa kanila. Pero sa ngayon, kailangan ko muna ang tulong nyo para sa magkapatid na ito. Ituro nyo sa kanila ang pinakamabilis na paraan upang matutunan nila kagad ang pakikipaglaban sa mga aswang. Ganun nga ang ginawa ng mga tauhan ni Lolo Gani. Isa-isa silang umatake sa amin bilang bahagi ng pagsasanay. Sa una ay nahirapan kami ni Lando dahil hindi naman namin kabisado ang kanilang mga galaw. Kung ano-ano rin ang itinuro nila sa amin. Kaya buong isang araw na nakit ang katawan ko, idagdag pa ang pananakit ng mga dati naming sugat. Nakakaya lang namin ang sakit dahil nga sa mutya na taglay namin. Sa pamamagitan din ng mga ito ay unti-unti naming natutunan ang husay sa pakikipaglaban at masaya ang mga kasama ni Lolo Gani dahil mabilis daw kaming natuto na para bang nasa dugo na namin ang pagiging manunugis ng mga aswang. Kinabukasan ng madaling araw kung saan ay handa na kami
upang sumalakay sa kuta ng mga aswang. Inihanda na namin ang aming mga sandata at sinimulan na namin ang paglalakad patungo sa kinaroroonan ng kuweba. Ngunit nagulat kami sa aming nadatnan dahil si Magno nakatayo sa unahan ng kanyang mga kaibigan. Tila hinihintay talaga ang pagdating namin. Talaga palang may tapang ka rin, Eric. Biruin mo. May pagkakataon ka na para tumakas. Ngunit bumalik ka pa rin. Dahil hindi pa tayo tapos at may kailangan pa akong balikan para iligtas. Bakit hindi ka na lang magdasal na sana makaligtas ka ngayon? Dahil tinitiyak ko sa'yo na ito na ang magiging katapusan mo, hayop ka. Tumawa ng malakas si Magno at sinenyasan niya ang mga kasama niya na sugurin kami. Gamit ang punyal ko, hinarap ko sila. Laban sa hawak nilang kahoy na 2x2. Bawat pagpalo nila ay naiiwasan ko ng mabilis at labis naman ang pagtataka ni Magno. Anong ibig sabihin nito? Paano mo naiwasan ng ganong kabilis ang pag-atake ng mga tauhan ko? Hindi na mahalaga kung paano ko nagawa yon. Ang isipin mo, makaiwas ka sa pag-atake ko. Hetong sa'yo! Mabilis kong inatake ng saksak si Magno, ngunit nakailag ito sabay ganti sa akin ng palo ng 2x2 na muntik tumama sa mukha ko. Sinalag ko ang palo niya gamit ang malakas kong sipa. Kaya nabitiwan niya ang armas niya at dito ko na siya tinamaan ng saksak na dumaplis sa kanyang braso. May kakaiba sa'yo. Malakas ka ngayon at mabilis kumilos. Para bang kasing bilis mo mga aswang na gabang-gabang. Pinaghandaan ko lang ang muli nating paghaharap, demonyo ka! Umatras si Magno. Dito na niya inutusan ang mga kasama niya na sugurin ako. Nagpalit ng anyo ang mga ito bilang aswang. Kahit may presensya pa ng araw, ay hindi sila nasasaktan. Ngunit napansin ko na mahina sila at hindi kasing bilis kapag gabi na. Kaya mabilis kong napapabagsak ang mga kalaban sa tulong na rin ng kapatid kong si Lando at ang mga kasama namin na umatake na rin. Nang matira na lang si Magno, bigla namang dumating ang pinuno ng mga gabang-gabang na si Apong Teroy. Sa pagkakataong yon, ay nasaan yung tao pa ito? Layuan mo ang anak ko! Mabilis akong inatake ng suntok ni Apong Teroy na agad ko namang naiwasan. Kasunod nito ay tinamaan siya sa dibdib ng hagupit ng latigo mula sa aking kapatid na si Lando. Umusok ang sugat nito kaya napasigaw ito dahil sa galit. Talagang ginagalit niyo ako, ha? Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa akin, lalo na sa mga tauhan ko na pinatay ninyo! Nagsisimula pa lang kami. Pinunong talunan. Pinunong talunan pala. Pwes, ipapakita ko sa inyong lahat kung sino ba talaga ang kinakalaban ninyo! Sa isang iglap ay nagbago ang anyo nito, maging ang kanyang mga tauhan. Tuluyan kaming nakipagsabayan sa kanila gamit ang aming mga sandata. Si Lolo Gani naman ay inutusan niya ang alaga niyang kwago na magtawag uli ng mga kauri nito upang salakayin ang mga kalaban. Sa paglipas lang ng ilang minuto, dumagsa ang maraming kwago at inatake ng mga ito ang mga aswang. Samantalang si Lando naman, kahit umaasa lang siya sa kaluskos at talas ng kanyang pakiramdam, walang makalapit dito na aswang dahil agad niya nitong napupuluputan ng latigo sa leeg hanggang sa mapugutan sila ng ulo. Ako naman ang humarap kina Magno at Apong Teroy na palitan ng pag-atake sa akin. Kahit magsama pa kayong dalawa, hindi ko kayo aatrasan! Bawat talon at pagsirko ko sa ere ay tinatamaan ko ng saksak sa katawan si Apong Teroy na labis nitong ikinakagalit. Lalo na kapag napapaso siya mula sa aking punyal. Hindi rin niya kayang pagalingin ang kanyang mga sugat kaya nalaman niyang may taglay akong mutya. Habang si Magno naman ay mabilis niyang naiiwasan ang bawat pag-atake. Maya-maya, may malakas na sumigaw ang pinuno ng mga gabang-gabang. Napagtanto kong hudyat yun para lumitaw ang iba pa niyang mga alagad
na nagtatago sa likod ng mga puno. Ang lalakas ng loob niyong kalabanin ako. Hindi niyo ba alam na wala kayong panama sa kapangyarihan ko? Sige mga alagad, pagtulungan niyong lahat ang mga lapastangang yan! Mula sa mga kakawyan ay lumitaw pa ang mga alagad ng pinuno ng gabang-gabang. Lahat sila ay umaangil at nakatingin sa mga kasama ni Lolo Gani. Kampante ang loob ko na matatalo ng mga kakampi namin ang mga aswang dahil mahusay din sila pagdating sa pakikipaglaban, at napagtanto ko na mahina ang mga nilalang kapag may presensya ng araw. Nang makita ko ang mga alagad ni Apong Teroy na isa-isang napapabagsak ng mga kakampi namin, ay umalingaw-ngaw ang malakas kong tawa. Yan ba ang sinasabi mo malalakas, ha? Mga lampa rin sila na nagmana sa inyong dalawa ni Magno. Tumigil ka! Hindi ako lampa! Hindi na napigilan ni Magno ang kanyang sarili at sumugod siya sa akin, pero sinalubong ko siya ng suntok na tumama sa kanyang dibdib. Saktong pagbagsak niya sa lupa ay may narinig akong sigaw mula sa aking likuran. Eric! Lando! Mga anak ko! Nay! Anong ginagawa niyo rito? Ililigtas ko kayo dahil may natanggap akong mensahe mula sa kwagong bubisita sa akin kagabi. Nay! Kayo po ba yan? Diyos ko, Lando, anak. Napano ang mga mata mo? Nay, pansamantala lang po ako nawalan ng paningin. Tsaka, ano pong ginagawa niyo rito? Bakit po kayo nagpunta rito? Dahil may nangangailangan ng tulong ko, anak. Tumabi sa amin si nanay at humarap siya sa mga kalaban namin. Natigilan naman si Apong Teroy habang inaalalayan nitong tumayo si Magno. Tignan mo nga naman ang pagkakataong nandito ang prinsesa ng tribong Hukbalahak. Kumusta ka na, Marisa? Matagal tayong hindi nagkita. Hayop ka! Lubayan mo ang mga anak ko, Apong Teroy! Mga anak mo sila! Akalain mo nga naman, iba rin ko magbiro at tadana at dito pa sila napadpad sa teritoryo ko. Dahil din sa kanila, ikaw ang usang nagpakita sa akin. Hindi ikaw ang ipinunta ko rito, kundi ang mga anak ko. Sa oras sasaktan mo sila, ako mismo ang papatay sa iyo. Nagulat ako sa revelasyong magkakilala pala sina Apong Teroy at nanay, at hindi rin ako makapaniwalang prinsesa si nanay ng tribo ng Hukbalahak. Isang katotohanang may kaugnayan siya sa buhay ni Lolo Gani. Magtatanong sana ako kay nanay, ngunit muling nagsalita si Apong Teroy. Pagkatapos mo kong takasan sa kasal natin, magpapakita ka sa akin at pagbabantaan mo buhay ko. Wala kang kasing sama, Marisa! Mas nagulat ako sa mga sinabi ni Apong Teroy. Hindi ako makapaniwalang higit pa sa magkakilala ang dalawa, kundi dating magkarelasyon na muling nagkita sa gitna ng labanan. Napatingin din ako sa gawi ni Magno at Lando na nakikiramdam din sa paligid at nakikinig sa pinag-uusapan ng dalawa. Nang hindi na ako nakatiis, nagtanong na ako kay nanay. Nay, anong ibig sabihin nito? Sino sa buhay niyo si Apong Teroy? Si Apong Teroy ang sumagot sa tanong ko kay nanay. Ako lang naman, ang lalaking iniwan ng nanay mo para sumama sa iyong ama. Pero kalilimutan ko na yan. Dahil may kinuha akong mahalagang tao sa buhay niya. Hayop ka! Nasaan ang anak ko? Ilabas mo si Abel! Saan mo siya dinala? Tumawa ng malakas si Apong Teroy at tumingin siya kay Magno. Hanggang ngayon, manhid ka pa rin, Marisa. Nagkaharap na kayo ng anak mo si Abel, pero hindi mo man lang naramdaman ang lukso ng dugo. Nang mapagtanto ni Magno na siya na ang pinag-uusapan ng dalawa, ay nagulat ito. Maging kami ni Lando na bigla rin sa narinig namin. Ama, anong sinasabi niyo?
Bakit kayo nakatingin sa akin? Ang hina talaga ng isip mo, Magno. Hindi pa ba halata na ang kaharap mo ngayon ay ang totoo mong pamilya? Huh? Hindi! Nagsisinungaling kayo, hindi totoo yan, Ama! Nagbibiro lang kayo, di ba? Anak niyo ako! Magno, hindi ka totoong anak ni Teroy. Ngayon ko lang naisip, kaya pala hindi ka aswang. Dahil ikaw ang nawawalang anak ni Marisa na kinuha ng walang yang aswang na yan. Ang amang kinikilala mo ay hindi ka totoong pinahalagahan dahil ginamit ka lang niya sa pansarili niyang kapakanan. Tumigil ka, tanda! Huwag kang makialam dito! Bakit hindi ako makikialam, Teroy? Mga apo ko ang pinag-uusapan natin dito. Ikaw lang pala ang dumukot sa panganay na anak ni Marisa. Mas lalo kaming nagulat nang malaman naming totoo naming lolo si Lolo Gani. Kaya nagsalita ako habang naguguluhan pa rin. Teka, sandali lang. Ano ba mga pinagsasabi nyo? Totoo bang kapatid namin si Magno? At siya si Kuya Abel? Oo, Eric. Matagal kong inilihim sa inyo ang buong katotohanan. Na hindi talaga nawala si Abel kundi dinukot siya ni Teroy. Para pabalikin ako sa piling niya. Subalit si Eduardo, sumugod siyang mag-isa para kunin si Abel. Ngunit nabigo siya dahil nalason siya sa kalmot ni Teroy. Ang galing ko, di ba? Pinaniwala ko kayong namatay siya sa malubad sakit, sa baga at atay. Ngunit ang totoo, nilason ko siya. Walang hiya ka. Ikaw pala ang pumatay sa tatay ko. Papatayin din kita. Wag, anak. Ako mismo ang papatay sa kanya. Nagulat ako sa sunod na ginawa ni nanay. Inatake niya ng suntok si Apong Teroy. Naging hudyat din yun ng muling pagsisimula ng bakbakan sa pagitan namin ng mga aswang. Matutupad na ngayon na matagal ko ng pinapangarap. Ang mamatay ka sa mga kamay ko. Hayop ka! Dala ng labis na galit ni nanay. Hindi niya tinantanan sa pag-atake si Apong Teroy. Nagulat ako sa pinakitang husay ni nanay sa pakikipaglaban. Para siyang ahas kung gumalaw. At bawat pagsuntok niya ay hindi nakakagante si Apong Teroy. Sa isang iglap ay napabagsak niya ang pinuno ng gabang-gabang. Saka ko naman inihagis ang punyal kay nanay. Nay! Saluin mo ang punyal! Sinambot ni nanay ang patalim. Sabay tarak niya sa dibdib ni Apong Teroy. Umalingaw-ngaw ang atukal nito dahil sa sakit. Kasunod nun ay nilaslas ni nanay ang leeg ni Apong Teroy at walang awa niyang pinugutan ito ng ulo. Tila nakabawi sa pagkabigla si Magno dahil ng akmang aatakihin ng mga aswang si nanay. Ito naman ang sumalubong at humarap sa dati niyang mga kakampi. Nakipagsabayan ito ng pag-atake at ilang beses tinatamaan ng kalmot sa katawan. Si Lando naman, gamit ang kanyang latigo, ay isa-isa niyang pinabagsak ang mga aswang. Samantalang si Lolo Gani naman, sa tulong ng mga alagad niyang kwago, wala niyang kahirap-hirap na napabagsak ang mga kalaban niya hanggang sa tuluyan silang matalo namin. Napaluhod naman sa lupa si Magno, saka napahagulgul ng iyak. Diyos ko! Buong buhay ko ang akala ko ang ama ko ay si Apong Teroy. Wala akong kalam-alam na kayo pala ang pamilya ko. Dahil sa akin, namatay ang totoo kong ama. Nilapitan siya ni nanay habang umiiyak at mahigpit nitong niyakap si Magno. Sa wakas nagkita na tayo, anak. Kaya pala magaan ang loob ko sa'yo nung una tayo nagkita dahil ikaw pala si Abel. Patawarin mo ko kung di agad kita nakilala. Maya-maya pa ay nilapitan sila ni Lolo Gani at lumapit na rin kami ni Lando sa kanila. Hindi hinayaan ng Diyos na magkasakitan kayong magkakapatid. Subalit, muntik nang mamatay ang mga kapatid ko na dahil sa akin. At kayo'y muntik na rin masaktan. Patawarin niyo ako.
Patawarin niyo ako dahil hindi ko talaga alam. Wala akong alam. Wala kang kasalanan, Magno. O mas tamang sabihin, wala kang kasalanan, Abel. Ginamit ka lang ni Terway para gumawa ng kasamaan, para saktan ng nanay mo. Tatanggapin ka namin, anuman ang iyong nakaraan, dahil tayo ay isang pamilya. Pero marami na po ako napatay. Hindi ikaw ang pumatay sa kanila, kundi ang mga aswang nagabang-gabang. Ang tanging naging kasalanan mo lang ay nagdala ka ng mga tao sa pinuno ng mga aswang. Wala pa rin po pinagkaiba yun sa pagpatay. Hindi na po karapat dapat sa inyong pagmamahal at pagtanggap. Hindi pa huli ang lahat, anak, para magbago. May tatama mo pa ang iyong pagkakamali. Dahil nagawa mo lang ang bagay na yon, dahil sa utos ng iyong sinusunod na amo. Inilahad ko ang kamay ko sa nakaluhod na si Magno, na siya ko palang panganay na kapatid na si Abel. Dito ko lang napagtanto na kaya pala pareho kami ng ugali, pareho kaming barumbado at pareho kaming mayabang ay dahil sa iisa lang pala ang dugong nananalaytay sa aming mga ugat. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nayakapin siya ng mahigpit. Kuya Abel! Kuya kita, kaya tanggap kita. Sumama ka na sa amin ni nanay. Kami ang tunay mong pamilya. Pambihira naman oh. Dalawa na ang kapatid kong mayabang. Paano ba to? Ituloy mo na, Kuya Abel. Nadukuti na dila ko. Ano? Kapag hindi ka pa lumapit sa akin para yakapin ako, dudukutin ko na talaga ang dila mo, Lando. Dahil sa birong yun ni Magno, agad na yumakap si Lando sa kanya. Ang iyakan ay napalitan ng tawanan. Hanggang sa tuluyan naming nilisan ang lugar na yon, kasama ang mga niligtas na bihag. Sakay ng jeep ay nakalabas kami ng ligtas sa baryo ng mga aswang, naghabang-gabang. Saka lang namin napagtanto na si nanay pala ay isang pinakamabangis na manunugis ng mga aswang mula sa tribo ng Hukbalahak. Habang minamaneho ko naman noon ang jeep, nakasunod naman si nanay na nagmamaneho ng single na motor na siyang ginamit niya upang sundan kami sa lugar na yon, at nasa balikat niya ang gabay kwago ni Lulugani. Samantalang si Kuya Abel naman, na dating si Magno, ay minaneho niya ang kanyang sariling jeep. Pagkalipas ng ilang araw magmula noon, ay masaya kaming nagsalo-salo sa pagkainan kasama ang mga kakampi ni Lulugani na mas pinili na ring mamuhay sa lugar namin. Oh, heto na mga iniyaw na isdang bangus. Masarap kainin ito at mainit-init pa. Nasaan ang bunso kong si Lando? Apo ko, halika rito at ipaghihiwalay kita ng bihod ng bangus. Tamang-tama ito sa'yo para mabilis luminaw ang paningin mo. Lolo naman paano naman po ako? Paborito ko rin yan siyempre, ipinagtira din kita. Oh, heto, sa'yo yan. Ito po, bakit ang liit ito, Lo? Yung kay Lando po malaki. Sos, hayaan mo na. Bunso, di ba? Sige na, kumain ka na at magtira ka pa para bukas. Ano po? Magtitira pa ako nito? Hindi nga po to aabot sa lalamunan ko Kuya Abel, isipin mo na lang na malaki yan. Ganun talaga ikaw ang panganay Siya ka pa. Pinagkakaisahan niyo talaga ako dito Napahalakak kami ng tawa nang makita ang reaksyon ni Kuya Abel. Ngunit natawa na rin ito. Magmula noon ay binusog namin siya ng pagmamahal. Pareho rin kaming namamasada ng jeep. Samantalang si nanay naman ay tumigil na sa trabaho. Si Lando naman ay hatid sundo ni Lulugani sa eskwelahan. Masasabi kong sobrang laki na ng ipinagbago ng ugali ko, maging ni Kuya Abel. Hindi na kami mayabang at hari ng kalsada. Naging maunawain na rin kami at hindi na kami pumapatol sa init ng ulo ng kapwa namin, mga driver. Sa ngayon po, ay nasa amin pa rin ang aming sandata at mutya na iniingatan namin hanggang ngayon. Naisip ko na napakabuti pa rin po ng Diyos sa amin
dahil binigyan niya kami ng pagkakataong muling mabuhay at maitama ang aming mga pagkakamali. Tuluyan naming kinalimutan ang lugar na yon at ipinagpatuloy ang buhay naming magkakasama bilang isang matino at mabait na driver ng jeep. Hanggang dito na lang po ang aking istorya. Lubos po akong nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagbabasa ng mga istoryang ibinabahagi po ninyo. Nawa ay pagpalain po kayo ng dakilang may kapal, pati na ang inyong buong pamilya. Lubos na nagpapasalamat, Eric. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking munting channel na The Voice Addict. Mag-subscribe na rin po kayo sa mga hindi pa nagsasubscribe at pindutin nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga storya. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga idol.